Wala raw kaalam-alam si dating Cebu Governor Gwen Garcia na mga diskaya pala ang nakatransaksyon nila sa dalawang proyekto sa kanilang probinsya. Hindi rin niya kilala ang pamilya Diskaya. Nasa frontline ng balita si John Arawa ng News 5 Visayas. Taong 2023 nang i-award sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation ang 109.4 million pesos na bulk water system sa Alegria, Cebu. Sa kasunod na taon naman, nasungkit ng parehong kumpanya ang isa pang bulk water system sa Malabuyok na 71 million pesos ang pondo. Katuwang nila ang kumpanyang SBK Construction Incorporated bilang joint venture partner. Sa kabuuan, 180 million pesos ang halaga ng dalawang proyekto sa ilalim ng St. Gerard Construction. Ang kontratista at may-ari nito si Curly Diskaya. At ngayon, kabilang ang dalawang proyekto sa 154 na infrastructure at waterworks project na sinuspindi sa Cebu dahil sa umano'y questionabling pondo. Batay sa monitoring ng Cebu Provincial Capital, nasa 19% pa lamang ang natatapos sa Alegria Project, habang 95% na ang sa Malabuyok, pero hindi pa rin matapos-tapos dahil sa isyu ng kuryente. Nireview namin ang performance ng project nila, so hindi naman siya like meron na talagang irregularities or anything. It's just a due diligence na ginagawa lang ngayon ng Kapitolyo to make sure na all projects complied with all the requirements. Dahil 2023 at 2024 pa ang dalawang proyekto, sinoy Cebu Governor Gwen Garcia ang nakapirma sa dalawang proyekto. Pero giit ni Garcia, hindi niya kilala ang mga diskaya. Tanging ang ka-joint venture lang ni SBK Construction daw ang alam niyang may hawak ng proyekto sa Malabuyok. I don't know anything. I don't know the diskayas. Giit naman ng SBK Construction, inirekomenda lang sa kanila ang St. Gerard Company dahil limitado raw ang kanilang license category. Sa ngayon, 77 na mula sa sinuspinding 154 infra at waterworks project ang itinuloy ang operasyon matapos makapasa sa audit ng Kapitolyo. Inaasahang makukumpleto ang review sa natitirang mga suspendidong proyekto sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arawa, News 5 Visayas. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.